bote ng dekalidad na alak na gawa sa bigas. Tinanggihan naman ito ni Zhu Jiaryang dahil wala raw siyang ginawa kaya hindi na raw kailangan yun at saka raw ay wala na raw siyang balak bumisita sa mga lugar aliwan. Kaya masaya naman na napasabi na si Sharon na nagbago na raw talaga si Zhu Jiaryang. Sumang-ayon naman rito si Zhu Jiaryang habang ito'y napakamot na lang ng ulo. Habang nakatingin si Zhu Jiaryang sa ating bida ay nagsaad ito na kailangan niya raw magbago. Dahil marami na raw ang pagbabago ng kaibigan niya habang si Li Jin-ian naman ay nagsalita ito na oras na raw para mag-breakfast. Matapos makabalik ang ating bida ay inihanda na ng katulong ang mga masasarap na pagkain. Nanibago naman ang dalawang kalbo na sila Yok Jimbo at Yok Mayingbo kaya pinagpawisan na lang silang dalawa. Napansin naman ito ng ating bida kaya nagsabi na ito na kumain lang raw ang dalawa ng comfortably at sumang-ayon naman ang dalawang kalbo. Dagdag pa ni Li Jin-ian na kung magugutom raw ang mga ito ay huwag raw silang mag-atubili na kumain kahit kailan kaya nagsalita na si Yok Mayingbo na ang trading company raw na ito ay talagang kakaiba habang si Yok Jimbo naman ay nagtanong na ito na kung ayos lang ba raw na 7 beses sila kumain sa isang araw. Sinang-ayunan naman ito ni Li Jin-ian habang ito'y kumakain. Habang kumakain si Li Jin-ian ay napansin naman ni Yok Jimbo ang sugat ng ating bida. Kaya nagtanong na rito si Yok Jimbo na nagsara na raw ang sugat ng ating bida kaya kung ayos lang ba raw ito kagabi kaya sa narinig ni Li Jin-ian ay napahinto na lang ito sa pagkain. Maya-maya pa ay nagsalita na si Li Jin-ian na halos raw. Habang inalala niya ang laban niya sa Little Deity Sect ay nagsabi na si Li Jin-ian sa kanyang isip na kahit biglaan raw ito, ay namaantig raw ang kanyang kalooban dahil sa ganitong sorpresa at hindi raw yun mangyayari sa nakaraang buhay niya. Kung siya raw mismo ang magpoprotekta sa merchant group at haharap sa mga gumagamit ng mahika ay kailangan niya raw maging mas malakas pa at hindi raw sapat ang pagsasanay kaya kailangan niya ng bagay na lampas pa rito. May dumating naman na alagad doon at tinawag nito ang ating bida sabay din itong nagsalita na may dumating raw na resources para sa young master na si Li Jin-ian. Kaya kalmado naman na tumugon si Li Jin-ian na kung talagang para sa kanya ba raw ang mga resources na ito. Matapos ay lapag ng alagad ang kahon sa misa, ay tiningnan na ito agad ni Li Jin-ian habang ito'y nagsalita na hindi raw siya nag-expect ng kahit ano. Kasabay din na nalaman na ni Li Jin-ian na ang isang kahon na ito ay galing sa kay Guhong dahil sa sulat. At nagsaad sa sulat ni Guhong na pagkatapos raw silang maghiwalay ng ating bida ay dumaan raw siya sa isang tavern at uminom lang ng mag-isa at umalis at yun ba raw ang tinatawag nitong tunay na pag-unlad kaya nagbuntong hininga na lang rito si Li Jin-ian at nagsabi na isang level up raw na karapat-dapat sa kasaysayan ng martial arts. Dagdag pa ni Guhong sa sulat na sa totoo lang raw ay dumating raw siya para ihatid ang isang bagay na utos ng ama ni Li Jin-ian kahapon pero nawala raw ito sa kanyang isip at nakalimutan na ibigay ito. Kaya napasambit na lang si Li Jin-ian sa kanyang isip na kung sa kanyang ama ba raw talaga ito sabi pa sa sulat ni Guhong na ibibigay niya na lang raw ito sa ating bida pag-uwi niya. At kapag naging mas malakas na raw si Li Jin-ian ay tulungan rin raw siya nito na bantayan ang kanilang escort agency at binuksan na nga ni Li Jin-ian ang kahon kaya napasabi na ang ating bida sa kanyang isip na ang bagay raw ito ay isang century root. Dagdag pa niya sa kanyang isip na mukhang tumanda na raw ito ng hindi bababa sa 400 o 500 taon kaya kung maswerte raw siya ay maaari niya raw itaas ang kanyang White Lightning 10-stage art technique sa ikalimang antas. Dahil naman doon ay napasabi na lang siya na kaya ganito raw pala ang pakiramdam ng pagkakaroon ng tunay na kaibigan sabay din itong napangiti na lang. Maya-maya pa ay tiningnan na ni Li Jin-ian ang ibang box. At binasa niya na ang sulat doon na nagsaad ang ama ni Li Jin-ian na si Lee Seong-man na ang matagal raw ipinakitang tiwala ni Li Jin-ian sa kanya at isa pang sulat kung saan nagsaad ito na ito raw ay isang regalo bilang pag-alala sa kanilang matagal ng pagkakaibigan ni Li Jin-ian at nagsambit na Teho Trading Company. Ang Teho Trading Company ay isa sila sa pinakamayamang kumpanya sa buong Central Plains at mukhang umabot pa sa punto ang ama niya na ang humingi ng tulong sa Teho Trading Company. Kaya napasabi na si Li Jin-ian na hindi niya raw inasahan ang ganitong kabuuan ng pag-iisip at pag-aalaga. Kasabay din na binuksan na ni Li Jin-ian ang isang kahon na regalo sa kanya ng Teho Trading Company at nagulat na lang siya sa laman ng kahon. At gulat niyang nasabi sa kanyang isip na kung talagang ito ba raw ang Pure Void Stone Milk. Ang Pure Void Stone Milk ay isang kahangahangang elixir na pinapangarap lang ng mga martial artist at ang tanging bagay na maihahambing dito ay ang 1,000-year spirit fruit, moon elixir flower, at 10,000-year snow ginseng.
Lahat sila ay napakabihira at mga elixir na nangunguna sa kalidad at halos imposibleng makuha. Sabay din na napaisip na si Li Jin-ian na walang duda raw na ito ay tunay na pure Voidstone milk kahit sa nakaraang buhay niya raw ay iilang patak lang ang natikman niya nito kaya dahil doon ay napatanong na siya na kung paano raw nakuha ng isang mga ngalakal ang isang bagay na hindi man lang makuha ng mga martial artist. Kasabay din na kinuha na ni Li Jin-ian ang pansin ng dalawa at nakinig naman rito ang dalawa. Sabay din na binigyan na ni Li Jin-ian sila ng tig-iisang century root na makakatulong sa dalawang kalbo na lumakas sabay din na nagsaad na ang ating bida na kailangan niya raw na paikutin ang kanyang chi ngayon kaya bantayan raw nila ang kanyang silid at kumain lang raw ang mga ito kapag lumabas na siya. Nagtanong naman si Yak Mayengbo sa bagay na binigay ni Li Jin-ian. Nagbuntong hininga naman rito si Li Jin-ian sabay din na sinagot niya na si Yak Mayengbo na ang bagay raw na ito ay maganda ito para sa katawan ni Yak Mayengbo at bihira raw ang bagay na ito kaya huwag raw nitong iwawala ang bagay na ito. Kaya nasabi na ni Yak Mayengbo na kung isa ba raw itong rare na bagay sabay din itong tumayo. At binuksan niya ang isang silid at walang kabuhay-buhay niyang sinabi na nag-ipon raw ang pinuno ng mga ngalakal ng mga katulad na bagay na ito para lamang sa kay Li Jin-ian. Kaya sa narinig at sa nakita naman ni Li Jin-ian na maraming matter ialis sa kanyang harapan ay natamimi na lang ito. Maya-maya pa ay napapikit na lang ito sabay sabi sa kanyang isip na talagang magandang bagay raw ang pera. Pagkatapos ng isang season mga 2 oras, ay nag-cultivate na nga si Li Jin-ian at nagpapalabas ito ng aura. Nagsalita naman ang ating bida na ang kinain niya raw ay mapait ang lasa nito at walang amoy. At tulad ng isang martial artist raw, ay masakit ang pagsasanay at sa simula ay para bang wala kang nakukuha rito. Kasabay din na may nararamdaman na si Li Jin-ian kaya nagbuntong hininga na ito at sabay sabi sa kanyang isip na umuusbong na raw ang init. At kung siya pa rin raw ang dating Li Jin-ian ay matutunaw na raw ang katawan niya ngayon at maganda raw na pinalakas niya na ito ng maaga. Ngunit napasigaw na lang siya sa sakit, kaya napaisip na siya na ang sakit raw na ito ay parang nasusunog ang kanyang katawan. Kapag mas sinusubukan niyang pigilan raw ito ay mas nagngangalit raw ito, kaya kung ganun raw ay mas lalo niya raw itong pagbubutihin. Kasabay din sa pagsabog ng aura ni Li Jin-ian ng malakas. Matapos noon ay nakahinga na nga ang ating bida, at ang kanyang aura ay unti-unting kumalma na. Kasabay din na gumamit na si Li Jin-ian ng lightning energy gamit ang isang daliri. At sabay din na sinuri niya na ang lakas ng kanyang lightning energy, at umabot na raw ito sa 5th stage o ika-5 antas. Ngunit may napansin naman si Li Jin-ian sa kanyang katawan kaya napasabi na lang ito sa kanyang isip na ngunit raw ang katawan raw na ito sabay din na napatanong na siya na kung gaano ba raw uminom ang dating Li Jin-ian dahil pati ang mga lason raw sa kanyang katawan ay amoy alak na. Kasabay din itong nagpaalam na sa mga labi ng dating Li Jin-ian. Maya-maya pa ay napasabi na ito sa kanyang isip na ang tunay raw na problema ay ang susunod na bahagi sabay din itong napatingin na sa isang bote ng pure Voidstone milk. Sabay din na kinuha niya na ito, at dahan-dahan niya na itong ininom. Ang pagsipsip ng pure Voidstone milk ngayon ay parang hahaluan raw ang tubig sa buhangin at huhulmahin ito bilang mangkok. At pagkatapos ay ihahagis ito sa pagan. At halos tiyak raw na mababasag ang mangkok, ngunit hanggat kaya raw niyang tiisin ito. Habang nakapikit si Li Jin-ian, ay binuksan niya na ang kanyang 2 mata, at sabay din na may misteryosong enerhiya na papunta na sa katawan ni Li Jin-ian at napagtanto naman ito ng ating bida dahil ang misteryosong enerhiya raw na ito ay ito raw ang espiritual na enerhiya ng pure Voidstone milk. Kaya napatanong na si Li Jin-ian na kung sinusubukan ba raw siya ng pure Voidstone milk na subukon ngunit nasabi na lang niya na siguro raw ay naging sakam siya. Ngunit sabay din na naghanda na si Li Jin-ian na humarap sa spiritual energy ng pure Voidstone milk. Sabay din na mabilis na sinugod niya na ito. Habang nagkakasalubong na ang 2 atake, ay pangiting nasabi na ni Li Jin-ian na kung malalampasan niya raw ito ay magiging mas malakas raw siya kaysa dati. Makalipas ang 7 araw ay dumating naman doon ang kapatid ng ating bida na si Li Waiyan ang second young master. Sa isip naman ni Li Waiyan na eksaktong 1 linggo na raw mula nang sinimulan ni Li Jin-ian ang pag-ikot ng kanyang enerhiya at matagal na raw itong tahimik kaya nagsisimula na raw siyang mag-alala. Binati naman ito nila Yak Mayengbo at Yak Jimbo kaya tumugon naman rito si Li Waiyan na matagal na raw sabay din itong nagtanong na kung wala pa rin ba raw si Li Jin-ian na ipinapakita.
Sinusubukan naman ni Liwa Ian na pumasok sa silid ni Lee Jin Ian kaya hamarang narito ang dalawa at nagsaad na si Yak Jimbo na hindi raw pwedeng pumasok si Liwa Ian dahil raw sinabi ng ating bida na huwag hayaang lumapit ang sinuman kaya napakamot na lang ng ulo si Liwa Ian sabay din na sumang-ayon na lang ito sa dalawa na hindi na siya papasok. Ngunit biglang sumabog naman ng malakas ang silid ni Lee Jin Ian kaya na-alerto at napatanong na sila rito. Kasabay din na prinotektahan na nila si Liwa Ian sa malakas na puwersa ng pagsabog. Matapos ang pagsabog ay nagulat na lang si Liwa Ian sa kanyang nasasaksihan. Dahil lumalabas na doon si Lee Jin Ian nang parang wala sa sarili kaya napatanong na sila rito. Kung saan nagpapalabas si Lee Jin Ian ng dark energy at halos lumabas na ang lahat ng mga ugat ng ating bida. Habang pinagmamasdan nila ito, ay napatanong na si Liwa Ian na kung bakit raw ganito si Lee Jin Ian. At pinagpawisan na lang siya at napaisip na lang na ang baho raw nito ay kakilakilabot kaya napaisip at napatanong na siya rito na kung ito na ba raw ang bagay na narinig niya lang dati ang chi deviation. Biglang bumagsak naman si Lee Jin Ian kaya dali-dali na itong nilapitan ng tatlo. At tinulungan at napasigaw na lang si Liwa Ian na bumalik raw ang ating bida sa sarili nito. At kung okay lang ba raw ang ating bida. Ngunit nagulat na lang siya at pinagpawisan, dahil ang ating bida ay nanlilisik na ang mga mata nito at parang wala na sa sarili. Dahil sa nangyari ay nag-alala na nagtanong na si Liwa Ian na kung okay lang ba raw ang ating bida, kaya lumingon na si Lee Jin Ian sa kay Liwa Ian. Ngunit maya-maya pa nagulat na lang ang ating bida dahil may kakaibang nangyayari na sa kanyang katawan. Dahil doon ay tumayo na si Lee Jin Ian. Sabay din itong umalis na kaya tinanong na nila ito kung saan ba raw pupunta ang ating bida. Tumugon naman si Lee Jin Ian na ang init raw ng kanyang pakiramdam kaya magpapalamig raw muna siya sandali kaya huwag raw siyang sundan ng mga ito. Habang umaalis si Lee Jin Ian ay hindi naman ito pinigilan ni Liwa Ian. Bagkus napaupo na lang ito sabay din itong napatanong na lang na kung gaano ba raw kainit sa ganitong kaliwanag na araw. Habang si Lee Jin Ian ay mabilis na kumakaripas ng takbo, at halos ang kanyang tinatapakan ay nagkadurog-durog na lang. Habang ito'y tumatakbo ay ramdam naman niya ang sakit sa kanyang katawan kaya napasabi na lang siya na naglalagablab raw ang buo niyang katawan. Ang hilaw raw niya na katawan ay hindi pa kayang lubusang magkaayon sa kapangyarihan na nasa kanyang loob at umuugong raw ito habang kumukulo sa loob. Kaya hindi niya raw makontrol ang kapangyarihan na ito. Kung magpapatuloy raw ito ay ang grupong mga ngalakal ng Unimerchant ay tiyak na maaaring mapahamak ang buong kalye dahil sa kanya. Kaya kailangan niya raw lumayo ng malayo hanggat maaari. Habang tumatagal na tumatakbo si Lee Jin Ian, ay palayo na siya sa Unimerchant Group at nakarating na siya sa mga bundok. At ito'y nagpatuloy lang sa pagtalon-talon sa mga bundok. Sabay din itong napahinto na, at naglakad habang ito'y nanginginig na lang. Matapos lang ang ilang segundo ay napasigaw na lang ito dahil nagwala na ang enerhiya sa kanyang katawan. Kaya napasabi na siya sa kanyang isip na hindi niya na raw ito kayang pigilan pa. Ngunit biglang naalala naman ni Lee Jin Ian ang nakaraan niyang buhay noong napaslang siya ng Sword Demon. Kaya napasabi na ang ating bida na kung hindi niya raw ito kayang yakapin, ay kailangan niya na raw itong pakawalan kaya tinaas niya na ang kanyang kamay at hinarap niya ang nangangalit na lightning energy. Kaya dahil doon ay napahiyaw na lang si Lee Jin Ian sa sakit. Habang hinaharap ni Lee Jin Ian ang lightning energy, ay tanaw naman ito mula sa malayo. Kaya napansin na ito ng mga tao kaya napasabi na sila na ito raw ang unang pagkakataon na nakita niya na tumama ang kidlat mula sa lupa. Matapos ang pagharap ni Lee Jin Ian sa lightning energy, ay bigla naman umulan doon. Habang umuulan ay sinuri na ng ating bida ang kanyang lakas at parang nasa ika-6 na antas na raw siya. Ngunit may napansin naman siya kaya nagtaka na lang siya na kung 7 antas ba raw ang kanyang naabot. Pero di naman ito sinang-ayunan ni Lee Jin Ian dahil kung kaya niya raw maglabas ng ganoon karaming enerhiya, ay sabay din na pangiti niyang sinabi na ang narating niya raw na antas ay ang kanyang White Lightning 10 face art ay umabot na sa ika-8 yugto. Matapos naman noon ay nagpunta na si Lee Jin Ian sa malapit na bayan. Habang ito'y naglalakad ay napatingin na lang ang mga tao sa kanya. At namula na lang ang mga babae na nakakita sa ating bida. Dahil naglalakad ito nang nakahubad ang damit at tanaw ang kanyang matikas na katawan kaya napayumay na lang sila at napatanong na lang kung sino ang ating bida. Napansin naman ito ni Lee Jin Ian kaya napaisip na ito na dapat na raw siyang makabili ng kahit kaunting damit. Kaya nagpunta na ito sa bintahan ng damit. Kasabay din na sinukat niya na ang kanyang napili na damit. Nagsalita naman si Lee Jin Ian na kukunin niya raw ang damit na ito kaya tinanong niya na ang lalaki kung magkano ang damit na ito. Tumanggi naman rito ang lalaki dahil hindi na raw kailangan na magbayad pa ang ating bida.
Kaya napasabi na si Lee Jin-ian na hindi niya raw yun magagawa kaya nagpaliwanag na rito ang lalaki na simula raw ng talunin ni Lee Jin-ian ang Uyang Clan at ang mga salot mula sa Little Deity Sect ay mas kaunti na raw ang mga tulisan na nagdudulot ng gulo sa mga kalye. Kaya dahil doon raw ay maaari niya nang dalhin ang kanyang mga anak sa tindahan ng payapa kaya ang paglilibre raw niya ng damit sa ating bida ay ito ang kanyang paraan para masaklian ito. Dagdag pa niya na malakas pa rin raw ang ulan kaya magdala raw si Lee Jin-ian ng payong kaya lumapit na ang dalawang bata sa ating bida para iabot ang payong. Kaya napalingon na ito rito. Sabay din itong napangiti na lang at nagsabi na tatanggapin niya raw ito ng may pasasalamat. Sabay din itong lumabas na doon. At nagpaalam sa kanila. Habang naglakad-lakad si Lee Jin-ian ay napasabi na ito sa kanyang isip na mas tahimik raw talaga ang pakiramdam niya ngayon kaysa dati. At dati raw ay hindi niya iniintindi kung ano ang hitsura ng mga kalye pagkatapos ng away. Sabay din na inalala niya ang lalaki na kanyang nakaharap sa bilihan ng damit kung saan nagwika ang lalaki na simula raw ng talunin ng ating bida ang Uyang Clan at ang mga salot mula sa Little Deity Sect. Ay mas kaunti na raw ang mga tulisan na nagdudulot ng gulo sa mga kalye kaya dahil doon ay maaari niya nang dalhin ang kanyang mga anak sa tindahan ng payapa. At nung masaksihan niya ang ngiti ng bata, balik sa salukuyan at patuloy pa rin si Lee Jin-ian palakad-lakad sa kalye. Habang ito'y nakangiti ay napasabi na siya na ang ganitong pakiramdam raw ay hindi rin masama. Ngunit bigla naman may dumadating at ito'y si Chul Maeng-ho na nagsisigaw na umalis raw sila sa dadaanan niya. Kaya napalingon na si Lee Jin-ian rito, at tanaw na ng ating bida na maraming naghahabol sa kay Chul Maeng-ho habang napasabi na lang ang mga humahabol na dakpin raw nila ang salot na si Chul Maeng-ho at wag raw nila itong papatakasin. Nakilala naman ni Lee Jin-ian si Chul Maeng-ho at napansin rin ni Chul Maeng-ho si Lee Jin-ian. Kaya masayang lumapit na ito sa ating bida at nagsabi na ang tagal-tagal na raw at ang lakas pa ng ulan tumugon naman si Lee Jin-ian na tulad pa rin raw ng dati si Chul Maeng-ho. Nagwika naman si Chul Maeng-ho na laging abala raw siya sa buhay habang ang mga humahabol naman kay Chul Maeng-ho ay tumigil na lang sila sa paghahabol dahil sa presensya ng ating bida. Habang miyaw-miyaw-miyaw, ay sa sandaling iyon ay sa kabilang banda naman tayo kung saan ang Uyang Clan. At ginaganap rito ang Emperor Assembly kung saan nagtitipon ang mga pinuno ng iba't ibang angkan. Nagsalita naman ang membro ng Emperor Assembly na si Dukgo Mayong ang patriarch ng Dukgo Clan na maganda raw na nagkita-kita na sa wakas ang mga patriarch ng Emperor Assembly matapos ang napakahabang panahon sabay sabi sa kay Moyongbin na mahusay raw ito na trabaho. Tumugon naman ang isa pang membro ng Emperor Assembly na si Moyongbin ang patriarch ng Moyong Clan na huwag raw ni Dukgo Mayong banggitin ito at siya raw ay nag-ayos lamang ng pagtitipon. Sabay din na kinuha niya na ang pansin ni Uyang Sang at nagsalita na narinig niya raw na nagkaroon ng isang hindi magandang pangyayari kamakailan lang. At narinig niya raw na hinarap ni Uyang Hu ang isang miyembro ng grupong mangangalakal sa isang duelo at dahil doon ay nawalan ng buhay si Uyang Hu. Kaya kung totoo ba raw ito sa narinig naman ni Uyang Sang patriarch ng Uyang Clan ay napayuko na lang ito at pinagpawisan. Dagdag pa ni Moyongbin na kung si Uyang Hu raw iyon ay hindi ba raw si Uyang Hu ay isa sa mga mas bihasang master ng martial arts ng Uyang Clan sabi pa ng isa na bukod pa raw rito ay narinig niya rin na nagdulot si Uyang Hu ng gulo sa grupong mangangalakal at gumawa ng malaking gulo at pagkatapos ay pinabagsak ito ng husto. Biglang tumawa naman ang kanilang leader ng Emperor Assembly kaya pinagpawisan na lang si Moyongbin. Sabay din itong nagsalita na kung natalo ba raw si Uyang Hu ng isang tao mula sa isang pangkat ng mangangalakal sabay tawa ng malakas. Si Namgang Wu isang world's strongest martial artist na may titulong Blade Emperor at isang patriarch ng Namgang Clan at ito ang pinuno ng Emperor Assembly. Dagdag pa ng Blade Emperor na si Namgang Wu na kung seryoso ba raw at mas nakakatawa pa raw yun kumpara sa pagtanghal ng mang-aalok sabay tanong na kung hindi ba raw ito sumasang-ayon. Sumang-ayon naman si Dukgo Mayong rito habang si Uyang Sang naman ay nanginginig na lang ito sa galit. Sabay din na nagsalita na si Uyang Sang na ang bastos raw na si Uyang Hu ay halos pinalayas na sa Uyang Clan. Bukod pa raw rito ay iniisip niya rin raw. Sa kabilang banda naman tayo kung saan sila ng ating bida, kung saan seryusong nagsalita na si Uyang Sang na panahon na raw para ipakita na nila sa brat na yun na mangangalakal ang tunay na lakas ng angkan ng Uyang. Habang nag-uusap sila ni Lee Jin-ian, ay sumingit na ang isa sa mga humahabol kay Chul Maeng-ho at nagsaad ito na ipaubaya na raw ni Lee Jin-ian ang tarantado raw na si Chul Maeng-ho at huwag raw makialam si Lee Jin-ian sa mga hindi kailangang bagay at baka masaktan lang raw ito.
Di naman rito tumugon ang ating bida bagkus nagtanong lang ito sa kay Chul Maeng-ho kung sino raw ang mga taong ito. Sinagot naman ito ni Chul Maeng-ho na sila raw ang mga kasalukuyang pinakakilalang siga sa ilalim ng mundo, na nagmula sa Crimson Reaper Alliance at kamakailan lang raw ay sinusubukan nilang sakupin ang distrito sa downtown. Dagdag pa ni Chul Maeng-ho na alam na raw siguro ng ating bida na nakikialam raw siya sa negosyo ng auction at nang pumunta raw siya para ayusin ang mga libro pagkatapos ng ilang panahon ay napagtanto niya raw na kinuha na pala yun ng mga taong yun sa kanya. At nakakainis raw na mga magnanakaw ang mga ito. Di naman tumugon si Lee Jin-ian bagkus nagtanong lang ito na kung magaling na ba raw ang mga kamay ni Chul Maeng-ho. Pat-awang tumugon naman si Chul Maeng-ho na sa kabutihang palad raw ay magagamit pa naman raw niya ang kanyang dalawang kamay. Kaya humakbang na si Lee Jin-ian at sinabihan niya na ang grupo na naghahabol sa kay Chul Maeng-ho na mukhang hindi raw taga rito ang mga ito kaya ipapaliwanag niya na lang raw sa salita. Sabay sabi na hanapin lang raw nila sila Chul Maeng-ho kapag ganap nang gumaling ang mga kamay ni Chul Maeng-ho kaya sa ngayon raw ay magsialis na ang mga ito. Dahil naman doon ay nag-imagine na lang ang isang lalaki sa kanilang tugon kung saan napatawa na lang sila at sabay din na tumugon na ang isa na anong klaseng kalokohan raw yung dagdag pa niya siguro raw na lumaki si Lee Jin-ian sa protektadong paraan o kung ano pa man at alam ba raw talaga ni Lee Jin-ian kung sino sila para makipag-usap ang ating bida ng ganito lang. Ngunit sa realidad ay hindi naman nila ito sasabihin. Dahil sa kanyang isip-isip ay si Lee Jin-ian raw ay may kakaibang nakakaopresang aura. Ngunit biglang humakbang naman ang kanyang younger brother at tinawag nito na bastard si Lee Jin-ian at sinabihan pa niya ito na kung gusto ba raw ni Lee Jin-ian na mamatay kaya inis naman na pinigilan na ng lalaki ang kanyang younger brother. Ngunit hindi naman ito nakinig bagkus lumapit na ito at tinuro nito ang ating bida at nagwika na hindi ba raw alam ni Lee Jin-ian kung sino sila kaya sino ba raw sa tingin ng ating bida ang sarili nito na sinasabi nito sa kanila kung ano ang gagawin. At magsasalita pa sana ang hangal ngunit nilapit na ng ating bida ang pitik nito sa noo ng hangal. Sabay din na walang awa niya na itong pinitik kaya nawasak na lang ang pagmumukha nito, at natilapon na lang habang napatingin na lang sila sa kanilang kasamahan na natilapon. Matapos noon ay namutla na lang sila kaya tinawag na ni Lee Jin-ian ang pansin nila. At nagsaad na sobrang gutom raw siya ngayon kaya kung maglalaban raw sila ay sa tingin niya raw ay papatayin niya raw silang lahat kaya umalis na raw sila ngayon habang mabait pa siya at magkikita na lang raw sila ulit sa ibang pagkakataon at hahanapin raw niya sila o si Chul Maeng-ho ang maghahanap sa kanila. Kaya dahil sa wala na silang nagawa ay hindi na sila tumutol pa bagkus na payuko na lang sila at nagpaalam. Habang kinakawayan sila ni Chul Maeng-ho ay inis naman sila na papaalis. Matapos noon ay nagsalita na si Chul Maeng-ho na bilhan raw siya ni Lee Jin-ian ng pagkain dahil gutom na raw siya at baka raw pwede na ang pansit kaya walang kabuhay-buhay na napalingon na rito si Lee Jin-ian. Dagdag pa ni Chul Maeng-ho na noong araw na yun raw ay hindi raw siya muntik mamatay dahil binugbog siya ni Lee Jin-ian kundi dahil sa gutom kaya napangiwi na rito ang ating bida. Sabi pa ni Chul Maeng-ho na kailangan raw niya na kumain at magpatingin at mula pa raw noong sinaunang panahon ay ang pagkain ang lahat-lahat sa gitnang kapatagan. Tumugon naman si Lee Jin-ian na pwede raw namang itanong na lang ni Chul Maeng-ho at hindi na kailangan magsalita pa ng sobra kaya sobrang baliw raw talaga nito. Di naman ito sinagot ni Chul Maeng-ho bagkus nagsabi na ito napunta na raw sila sa Jinpyeong Noodles at ito raw ang may pinakamagandang noodles. Makalipas naman ang ilang oras, ay nakakain na nga si Chul Maeng-ho kaya napasabi na siya na sa wakas raw ay nararamdaman niya ng buhay siya. Sabay din itong nagsabi na pero seryoso ba raw na kung nagtatag ng sangay ng beggar sect sa tiyan ni Lee Jin-ian dahil dati raw ay parang ibon si Lee Jin-ian kung kumain kaya talagang nagbago na raw ito at hindi dapat raw biglang nagbabago ang mga tao at dapat raw na mamuhay ang ating bida ayon sa likas na kaayusan. Sabay din na humingi si Chul Maeng-ho ng 4 na mangkok sumang-ayon naman ang may-ari ng kainan. Habang sila'y kumakain, ay nagtanong naman si Chul Maeng-ho na kung kumusta na raw ang kambal o yung dalawang kalbo. Sinagot naman ito ni Lee Jin-ian na okay lang raw ang dalawa kaya nagtanong na si Chul Maeng-ho na kung ano raw ang ginagawa ng kambal. Sinagot naman ito ng ating bida na sila raw ay nagsasanay ngayon. Kaya napasabi na si Chul Maeng-ho na siguro raw na mas tumibe na sila pero siguro malaki raw ang gastos nila sa pagkain at hindi raw sila normal na tao at mga malilimutin at sakam na espiritu ang mga ito. Tumugon naman ang ating bida na siya raw ay mayaman kaya wala raw itong problema sa kanya kaya nenes na lang si Chul Maeng-ho at napasabi na tama raw at nakalimutan niya at sabay sabi na di ba raw ay tumulong din siya.
Ngunit biglang binago na ni Chul Maengho ang usapan at nagtanong na ito kung paano raw si Lee Jin-ian matuto ng tamang martial arts kaya napatanong na ang ating bida kung bakit raw tinatanong ito ni Chul Maengho. Kaya nasabi na lang ni Chul Maengho na ano raw ibig sabihin ng ating bida na kung bakit at sabay sabi na nagtataka lang raw siya kung kaya niya bang harapin ang Crimson Reaper kung matututo raw siya ng martial arts. Kaya curious naman rito ang ating bida kaya nagtanong na ito tungkol sa Crimson Reaper. Sumagot naman si Chul Maengho na ang tinutukoy niya raw ay ang pinuno ng mga iyon kanina o ang pinuno ng grupong humahabol sa kanya kanina. At ang lalaking iyon raw ay may napakaraming tauhan at tuwing nakikipaglaban raw sila ay parang mga bubuyog ang dami nila. Kaya napaisip na lang rito si Lee Jin-ian. Maya-maya pa ay nagtanong na si Lee Jin-ian na kung gusto ba raw ni Chul Maengho na turuan niya ito ng martial arts. Di naman ito sinagot ni Chul Maengho bagkus nagsabi na ito na magpapasalamat raw siya kung ituturo niya ito sa kanya. Kaya nagtanong na ang ating bida na kung susundin ba raw ni Chul Maengho ng eksakto ang ituturo niya sinang-ayunan naman ito ni Chul Maengho at nagsabi ito na kung hindi ba raw siya kilala nito at siya raw si Chul Maengho ang Poisonous Fox. Kaya matapos itong sabihin ni Chul Maengho ay tinuro na ni Lee Jin-ian ang sahig. At nagsabi na dito raw yumuko si Chul Maengho sa kanya. Dahil doon ay napaisip na lang si Chul Maengho. Maya-maya pa ay nagsalita na ito na gago raw talaga ang ating bida dahil nakakahiya naman raw ito dagdag pa niya na kung hindi ba raw siya kilala nito at siya raw si Chul Maengho ang Poisonous Fox. Ngunit sa huli ay nakayuko na si Chul Maengho sa sahig sa harap ni Lee Jin-ian. Kaya nagbuntong hininga na lang ang ating bida. Matapos ang pagyuko ni Chul Maengho ay tumayo na ito at nagsalita na seryoso raw at kung hindi raw siya tuturuan ng ating bida ay magdudumi raw siya sa harap ng tarangkahan ng Yuna Merchant Group. Biglang winasiwas naman ni Lee Jin-ian ang kanyang payong. At nagsalita na dito raw mismo at ganyan raw ang gawin. Kaya napatingin na si Chul Maengho sa galaw ng ating bida gamit ang payong. Matapos naman nun ay walang kabuhay-buhay na nagtanong na si Chul Maengho na kung yun na ba raw yun sinagot naman ito ni Lee Jin-ian na kung ano pa ba raw. Kaya dahil doon ay inis at pasiga naman na sinabi na ni Chul Maengho na nakakabaliw raw si Lee Jin-ian at yumuko pa raw siya rito dagdag pa niya na pupunta raw siya sa merchant group ng ating bida ngayon at parang hindi raw dahil baka ihahagis niya na lang ang tae. Dito mismo sa ating bida kaya napalo na lang siya ni Lee Jin-ian sa ulo. Sabay din na pinatahimik na ni Lee Jin-ian si Chul Maengho at nagsabi na kunin raw ni Chul Maengho ang payong gamit ang isang kamay lang. Kaya sinunod naman ito ni Chul Maengho at nagtanong ng susunod na gagawin niya tumugon naman si Lee Jin-ian na ito raw ay regalo na natanggap niya kaya hindi niya ito maibibigay sa kay Chul Maengho. Kaya hiramin na lang raw ito ni Chul Maengho at eswing raw ito tulad ng ginawa niya kanina at gawin raw ito ni Chul Maengho ng 100,000 beses pagkatapos nun ay pwede na nitong isauli sa kanya at gawin raw niya kaagad ito kung ayaw nito na tigilan na lang ang pag-aaral ng martial arts. Biglang kinukumpirma naman ni Chul Maengho sa ating bida kung ilang beses niya eswing ang payong sinagot naman ito ni Lee Jin-ian na 100,000 swing raw. Kaya nanginginig na lang na napasabi na si Chul Maengho na hindi raw 1,000 at hindi rin 10,000 kundi 100,000 ba raw. Di naman ito sinagot ni Lee Jin-ian bagkus nagsabi na ito na ang dami raw sinasabi ni Chul Maengho kaya kung hindi raw ni Chul Maengho kaya ay ibaba na lang nito ang payong at umalis na lang. Ngunit hindi naman rito kumbinsido si Chul Maengho kaya sandali lang raw at kung seryoso ba raw talaga ang ating bida kaya dali-dali nang hinawakan ni Lee Jin-ian ang kwelyo nito at seryoso itong tumitig sa kay Chul Maengho. Sabay din na kinuha na ng ating bida ang pansin ni Chul Maengho. Kaya tumugol na si Chul Maengho na napatanong na lang. Seryoso naman na sumagot si Lee Jin-ian na akala ba raw ni Chul Maengho na kapag natutunan lang nito ang ilang pambatang galaw ay makakapatay na ito ng tao at kung iswing raw nito ang payong na iyon ng 100,000 beses ay kaya raw nito sana natalunin kahit kalahati sa mga iyon gamit ang kahoy na espada. Sa halip ay ano raw ang ginawa ni Chul Maengho kanina, at tumakas lang raw si Chul Maengho ng parang basang daga, at nanlilisik na sinambit ni Lee Jin-ian ang pangalan ni Chul Maengho at nagsabi na kung mamumuhay rin lang si Chul Maengho ng kahabag-habag ay mabuti pang mamatay na lang ito. Sa mga narinig naman ni Chul Maengho, ay napasabi na ito na ayaw niya raw na mamatay. Kaya tinanong na ito ng ating bida kung isang daga ba raw si Chul Maengho o Poisonous Fox at alamin raw nito ang lugar nito tumugon naman si Chul Maengho na huwag raw si Lee Jin-ian lang daldal ng daldal. Kasabay din na napaisip na ng malalim si Chul Maengho.
Sabay din silang napatingin na sa labas, kung saan nagsimula ng umulan, at pumapatak ito sa halaman doon. Sabay din na nagsalita na si Chul Mayengho na pahiramin raw siya nito ng payong. Kasabay din na umalis na si Chul Mayengho dala ang payong habang pinagmamasdan na lang ito ni Lee Jin-ian. Lumapit naman doon ang may-ari ng kainan at nagsabi na pakibayaran na rin raw ni Lee Jin-ian ang kaibigan nito kaya kumuha na ng perang ibabayad ang ating bida kaya nagpasalamat na rito ang may-ari ng kainan. Sabay din na napaisip na si Lee Jin-ian na tingnan raw nila kung magbabago na ang ugali ng gago na yun ngayon. Sabay din na inalala niya si Chul Mayengho nung nagsalita ito na nagtatanong lang raw siya kung kaya niya bang harapin ang Crimson Reaper kung matutunan niya ang martial arts at ang tinutukoy niya raw ay ang pinuno ng mga iyon kanina. Balik sa salukuyan kung saan napasambit na si Lee Jin-ian ng ang Crimson Reaper Alliance. At sinabi niya raw na hahanapin niya sila kaya dapat raw natuparin ang pangako at sa kabilang banda naman tayo kung saan ang pinuno ng Crimson Reaper Alliance. At habang nakaluhod ang mga alagad nito ay nanginginig na lang ang mga ito. Nagtanong naman ang Crimson Reaper Alliance leader na kaya raw, ay ano raw ang dahilan kung bakit raw nila pinalaya si Chul Mayengho. Kaya napasabi na ang Crimson Reaper Alliance leader na kung ganoon raw. Habang may dalawang bangkay na nakahandusay na doon ay nagtanong na ang Crimson Reaper Alliance leader na kung halos mahuli na nila silang lahat pero pinigilan lang sila ng isa sa mga kaibigan lang ng Poisonous Fox o si Chul Mayengho at kung ano raw ang ibig sabihin ng kanyang tauhan na ang anak ng isang pangkat ng mga ngalakal ay hinarap silang lahat. Pinagpawisan naman na sinang-ayunan ito ng tauhan niyang kalbo at nagsabi na talagang totoo raw yun dahil sabi raw ng mga tauhan nila ay napakalakas raw talaga ni Lee Jin-ian at napakahusay sa martial arts at kumakalat raw na ang sabi-sabi na ang batang yun ay ang pinakamalakas na lalaki sa rehiyon ng Yanghua. Ngunit napatigil na lang sa pagsasalita ang kalbo, dahil nakatitig na ng masama ang kanyang leader sa kanya at para bang hindi kumbensido o hindi naniniwala ang pinuno sa kalbo na ito. Kasabay din na nagsalita na ang pinuno na i-handle raw nila ang kanilang mga tauhan at hanapin raw nila sila Chul Mayengho at dapat raw na mamatay ang dalawa. Sa kabilang banda naman tayo kung saan ay nagtanong na si Lee Jin-ian na kung pinunit ba raw o pinagpira-piraso. Sinang-ayunan naman ito ni Yokjimbo at nagsabi na sinasabi raw nila na napakasama ng ugali ng Crimson Reaper at mas gusto niyang pinagpira-piraso ang kanyang mga kalaban gamit lang ang kanyang mga kamay at ang mga pinuno ng Jiangsan Sect at Nopyo Sect at Horned Dragon Sect at Hongrock Pavilion ay lahat napatay sa kamay ng Crimson Reaper o Crimson Reaper Alliance leader. Dagdag pa ni Yokjimbo na naabsorb na raw ng Crimson Reaper ang maraming faction sa rehiyon ng Yukwan kaya lumaki ang kanyang grupo at sa buong rehiyon raw ng Yukwan ay lahat ay nagbabayad ng buwis sa Crimson Reaper. At sinasabi nilang walang pinapalampas at maging ito man ay mga kalapit na escort establishments at pangkat ng mga ngalakal at ins o mga lugar aliw at nagawa pa raw nitong puwersahin si Chul Mayengho na magbigay ng buwis. Nagsalita naman ang ating bida na narinig niya raw kahapon lamang na inangkin ng Crimson Reaper ang buong auction house sinang-ayunan naman ito ni Yok Mayengbo dahil ganyan talaga ang uri ng tao ang Crimson Reaper. Kaya nasabi na ni Lee Jin-ian na nakakainis nga raw ito at kung malalaman raw nila ang kanyang pagkakakilanlan ay maaaring maipit ang pangkat ng mga ngalakal sa isang nakakainis na gulo. Kaya dahil raw doon ay dapat siya na mismo ang pumunta doon. Sa kabilang banda naman tayo sa Yukwan Shopping District, kung saan ang Passion House at maraming tao doon. Nag-utos naman ang si Jonghua na suriin raw nito kung ang mga bisita sa kwartong iyon doon ay may ngunit napatigil na lang ito sa pagsasalita dahil napasigaw na lang ang isa pang babae. Kaya dali-dali na itong lumapit sa babae at sabay tanong na kung ano ba raw ang nangyari sa kanyang kasamahan. Sa pagdating naman ni Jonghua ay sinagot naman ito ng itim ang buhok na babae na pumasok raw ang kanyang kasamahan sa kwarto ng Crimson Reaper at pagkatapos ngunit napahinto naman siya dahil may naalala siya kaya sinabi niya na nandoon pa rin raw si Sully kaya ano raw kanilang gagawin. Sa kanyang narinig naman ay nanginag na lang ang buong katawan nito, at napapikit na lang dahil sa wala itong magawa sa presensya ng Crimson Reaper. Nagsabi naman ang babaeng itim ang buhok na ang bagong bisita raw ay dumating na sa unang palapag kaya nagsabi na si Jonghua na kailangan raw niyang bumaba sabay utos na dalhin raw nila ang babae na sumigaw kanina at hayaan raw itong magpahinga dagdag pa niya na huwag na lang raw nilang istorbohin si Ginoong Crimson Reaper at manahimik na lang sila. Matapos naman makababa si Jonghua ay tanaw naman niya ang ating bida.
Kaya lumapit na ito at pangiti itong nagsalita na ito raw ang unang pagkakataon niyang makita si Lee Jin-ian, sabay din itong nagpakilala na siya raw si Jonghwa ang namamahala dito. Di naman sumagot rito ang ating bida, bagkus rekta na itong nagtanong na kung saang palapag ba raw naroon ang peste na si Crimson Reaper. Di naman agad na pagtanto ni Jonghwa ang tanong ni Lee Jin-ian kaya nagtanong na ito ulit. Seryusong sumagot naman si Lee Jin-ian na hinahanap niya raw ang Crimson Reaper. Tumugon naman si Jonghwa na kung ang tinutukoy ba raw ng ating bida ay ang pinuno ng association, sabay tanong na kung nagpa-appoint ba raw ito ng maaga. Di naman ito sinang-ayunan ni Lee Jin-ian, sabay din itong nagsabi na nasabihin na lang raw ni Jonghwa kung nasa itaas ba raw ang Crimson Reaper, kaya napaisip na si Jonghwa kung sino ba raw ang ating bida at kung sasabihin niya ba raw ito sa kanya, ngunit sa huli ay tinuro niya na kung saan ang Crimson Reaper sabay tingin sa taas. Kaya dahil doon ay naglakad na si Lee Jin-ian at nagsalita na sinabi raw nito na Jonghwa ang pangalan nito at aakyat raw siya sa itaas, kaya siguraduhin raw ni Jonghwa na ilikas ang iba. Sabay din na naalala ni Jonghwa ang sinabi ng babae na ang kasamahan niya na babae na si Sully ay nandoon sa kay Crimson Reaper. Sabay din itong nahinto at napaisip na lang ng malalim. Kasabay din itong nagsabi na mahirap raw itong akyatin dahil medyo magaspang raw ang ugali ng pinuno ng association o ang Crimson Reaper, kaya sa narinig naman ni Lee Jin-ian ay napalingon na ito sa kay Jonghwa. Kasabay din itong sumagot na ito raw ay ayos lang. Kaya hinayaan na ni Jonghwa si Lee Jin-ian na umakyat sa taas. Napansin naman ng bantay si Lee Jin-ian na umaakyat, kaya nagtanong na ang bantay kung sino raw ang ating bida at sabay sabi na hindi raw ito lugar na pwede nitong pasukin ng ganun-ganun lang. Di naman ito pinansin ni Lee Jin-ian, bagkus nagpatuloy lang ito sa pag-akyat. Kaya dahil doon ay galit na napahampas na sa ating bida ang bantay at napasabi na lang ito na bastard raw si Lee Jin-ian at kung bingi ba raw ito. Ngunit nahawakan lang ng ating bida ang sandata ng lalaki ng walang kahirap-hirap. Kasabay din na hinugot na ni Lee Jin-ian ang sandata at binalibag, kaya natilapon na lang ang bantay na nakahawak sa sandata. Kasabay din itong bumagsak na lang sa sahig at napahiyaw na lang ito. Kaya dahil doon ay naalerto na ang mga bantay doon at napasabi na bastard raw ang ating bida at sabay tanong na kung alam ba raw ng ating bida kung nasaan ito. Tumugon naman si Lee Jin-ian na kung ano naman raw ngayon. Sabay din itong seryusong nagtanong na kung saang palapag ba raw naroon ang bastard na si Crimson Reaper. Kaya sa narinig naman ng bantay ay galit na itong nagtanong na anong kalokohan raw ang sinasabi ni Lee Jin-ian. Sabay din itong nag-utos na patayin na raw nila ang ating bida, kaya nagdagsaan na ang maraming mga bantay at pasugod at papunta na ito sa kay Lee Jin-ian, kaya napawelwel na lang ang ating bida rito. Sabay din na sumugod na rin si Lee Jin-ian habang ito'y nagsaad na mahahanap niya rin raw ang Crimson Reaper kapag pinatay niya na ang mga ito. Kaya habang sumugod ang bantay ay napasigaw na ito na mamatay na raw ang bastard na si Lee Jin-ian. Ngunit nahawakan na lang ni Lee Jin-ian ang noo ng bantay ng walang kahirap-hirap at nagsaad na pahihiraman raw muna siya nito ng sandali. Kasabay din na hinagis na ng ating bida ang lalaki na kanyang nahawakan sa ulo, kaya napasigaw na lang ito sa sakit. Kaya dahil doon ay napakomento na lang ang kasamahan nito na isa raw baliw si Lee Jin-ian, sabay din itong umatake na. Napansin naman ito ni Lee Jin-ian, kaya mabilis niya lang itong nailegan. Kasabay din na hinawakan na ni Lee Jin-ian ang sandata ng bantay at nagsaad na hihiramin niya rin raw ito. At sabay din na inatake niya na ang pagmumuka ng bantay gamit ang sariling sandata ng bantay. Kasabay din na sumugod agad si Lee Jin-ian. At inatake niya na ang mga bantay doon, kaya nagtalsikan na lang ang mga ito, kaya nagulat na lang ang nakasaksi na natitirang bantay doon. Matapos noon ay nakarating na sa isang silid si Lee Jin-ian, kaya nasabi na lang niya na hindi raw ito ang tamang kwarto. Kaya dahil doon ay tumalon na ito papunta sa ibang palapag. Matapos itong makarating sa ibang palapag ay pinaikot-ikot niya na ang kanyang sandata, sabay itong napatanong na kung kailangan niya na bang basagin ang bawat kwarto. Kasabay din na winasak niya na ang kwarto na kanyang nadadaanan, kaya napahiyaw na lang ang mga tinamaan ng atake ni Lee Jin-ian. At ito'y nagpatuloy lang ang pagwasak nito sa bawat kwarto na kanyang madaanan. Kaya napahiyaw na lang ang mga bantay na nadamay sa atake ni Lee Jin-ian. Matapos naman hamupa ang usok doon, ay binaba na ni Lee Jin-ian ang kanyang sandata. Kasabay din itong nagpagpag na lang ng kanyang maruming kamay, sabay silap sa kwarto na kanyang nabutas. At walang kabuhay-buhay na nasabi na lang niya na wala raw rito ang Crimson Reaper, kaya siguro raw nasa susunod na palapag ito. Sa kabilang banda naman tayo kung saan nakaupo ang Crimson Reaper. Ngunit maya-maya pa ay may napansin naman ito, kaya bahagya na itong nagseryoso. Kasabay din na may umatake na sa kanyang silid at tinamaan na ang kanyang mga tauhan, kaya tumalsik na lang ang mga ito at napasigaw na lang.
Kasabay din na pumasok na doon ang ating bida habang ang natitirang alagad naman ay napasabi na ito sa Crimson Reaper na si Lee Jin Ian raw ay ang anak ng grupo ng mga mangangalakal na tinutukoy nila. Matapos naman itong magsalita ay tinapakan na ito ng ating bida, kasabay din itong nagsabi na nakita niya na raw ang Crimson Reaper. Kaya nasabi na ng Crimson Reaper na nagtataka lang raw siya kung tungkol saan ang lahat ng ingay. Sabay din itong nagtanong na kung dumating ba raw si Lee Jin Ian para bayaran ang utang ni Chul Maeng-ho. Di naman ito sinagot ng ating bida bagkus nagsaad lang ito na nasa ika-5 palapag pala raw ito. Dagdag pa niya na sobrang taas raw nito. Biglang tumayo naman ang Crimson Reaper at nagtanong na hindi ba raw ni Lee Jin Ian nagustuhan ang salubong na pagtanggap nila at kung hindi ba raw mahirap ang pag-akyat papunta rito. Sumagot naman si Lee Jin Ian na hindi raw yun naging problema dahil ang yapak sa daan pataas raw ay kanyang espesyalidad o kaugalian niya na. Kasabay din na nagkaharap na ang dalawa, habang napangiti na lang ang Crimson Reaper. Sabay din itong mayabang na nagsalita sa harapan ni Lee Jin Ian na espesyalidad niya raw ang tumingin pababa mula sa itaas. Kaya napaisip na rito si Lee Jin Ian na ito raw ang dahilan kaya gusto niya raw ang mga tao sa ilalim ng mundo. At ang bugbugin raw sila ay masarap ito sa pakiramdam sabay din itong napangiti na. Biglang may napansin na ang ating bida, dahil humakbang na ang Crimson Reaper kaya yumunig na ang lugar na kanilang tinatapakan. At nilapit na nito ang bibig nito sa tinga ni Lee Jin Ian. At pangiting nagsalita na wala lang raw yun at hindi lang niya raw makontrol ang lakas niya sabay din itong nag-utos na ilabas raw nila ang ating bida rito. Kaya di naman ito nagustuhan ni Lee Jin Ian kaya seryoso na itong nagsabi na lampas na raw ang Crimson Reaper sa pagwawasto. At nanlilisik niyang sinabi na paano niya ba raw ito papatayin. Di naman rito natakot ang Crimson Reaper bagkus kalmado lang itong nagsalita na gusto niya raw ang mga mata ng ating bida at ganyan din raw ang tingin ng mga taong nagtangkang pumatay sa kanya pero syempre raw, ay pinagpira-piraso niya raw silang lahat gamit ang sarili niyang 2 kamay. Sa kabilang banda naman tayo kung saan napalabas na lang ang mga ito dahil sa kaguluhan na nagawa ng ating bida. Naroon naman si Chul Maeng-ho at nagtanong ito sa bantay kung ano ba raw ang nangyayari. Sinagot naman ito ng bantay na may isang siraulo raw na lalaki na winuwasak ang buong bahay aliwan. Ngunit habang nakatakip ang mukha ni Chul Maeng-ho ay naghanda na itong hamampas sabay sabi na mas mabuti raw kung umalis na rin dito ang bantay. Sabay din na binilang na ni Chul Maeng-ho ang kanyang hampas at ika-2874 na hampas na raw ito. Kaya napatanong na lang rito ang bantay. At tuluyan na nga pinakawala ni Chul Maeng-ho ang kanyang hinandang hampas at tumama na ito sa balikat ng bantay. Matapos naman na maasikaso niya ang bantay, ay tinanggal niya na ang takip sa kanyang mukha sabay din itong napadora na. Kasabay din na nag-dirty finger na ito sa katawan ng bantay na nakahandusay na doon at nagsalita na nandito raw siya para durugan sila isa-isa. Biglang napatanong na lang si Chul Maeng-ho kung kailan ba raw mahampas ang bagay na ito ng 100,000 beses sabay din na binilang niya na ang kanyang hampas na 2,875, 2,876, at 2,877 ngunit napatigil na lang siya sa pagbibilang dahil may sumabog na sa kanyang likuran. Kaya napatanong na lang siya na kung ano ba raw ang pagsabog na yon. Sabay din itong naalerto na lang sa kaguluhan doon. Ang pagsabog pala na napansin ni Chul Maeng-ho ay kagagawan pala ito ni Lee Jin Ian dahil inatake niya na ang Crimson Reaper. Matapos naman na umatake ang ating bida ay naalerto na lang ang Crimson Reaper. Dahil naghanda na naman ulit ng atake si Lee Jin Ian habang sila'y bumabagsak. Kasabay din na umatake na nga ang ating bida at tumama ito sa Crimson Reaper kaya mabilis na lang na bumagsak ang Crimson Reaper kaya nagkadurog-durog na lang ang sahig na binagsakan nito. Sabay din na bumaba na doon si Lee Jin Ian habang ang mga tauhan naman ng Crimson Reaper ay napatingin na lang sila sa laban ng dalawa. Habang pinagmamasdan ni Lee Jin Ian ang Crimson Reaper, ay unti-unti naman itong tumayo na. Matapos itong makatayo ay napasabi na ito na medyo raw nakakaaliw raw ito. Biglang tinapon naman ni Lee Jin Ian ang kanyang suot na damit at handa na itong makipagsagupaan. Kaya hiniram na ng Crimson Reaper ang sandata ng kanyang alagad. Sumunod naman rito ang alagad kaya walang alinlangan niya na binigay ang kanyang sandata sa Crimson Reaper. Matapos naman makuha ng Crimson Reaper ang sandata ay agad naman niya itong pinaikot-ikot sabay din itong nagsaad na kahit papaano raw ay dapat ibigay niya ito sa ating bida. Sabay din na nagpakawala na ang Crimson Reaper ng isang mabilis na was-iwas na atake at nakailag naman rito si Lee Jin Ian. Dahil doon ay umatake naman ulit ang Crimson Reaper habang ito'y napangisi na lang. At papunta na ang atake nito sa ating bida.
Ngunit nahawakan naman ni Lee Jin Ian ang sandata na pinakawalan ng Crimson Reaper nang walang kahirap-hirap. Kasabay din na hinigpitan na ni Lee Jin Ian ang paghawak niya sa sandata ng Crimson Reaper. Kaya nagulat na lang rito ang Crimson Reaper dahil ramdam niya ang lakas ni Lee Jin Ian. Kaya napaisip na rito ang Crimson Reaper na isang hamak lang raw na anak ng mga ngalakal ay kahit ganoon raw sabay din itong napatanong na lang kung magkapantay ba raw sila ng ating bida pagdating sa lakas. Kaya dahil doon ay binitawan niya na ang hawak niyang sandata, at sabay sabi sa kanyang isip na pupukpukan na lang raw niya si Lee Jin Ian gamit ang puwersa ng kanyang lakas sabay din itong sumugod na sa kay Lee Jin Ian. Habang ito'y ngumingisi ay nagpakawala na ito ng isang suntok at nagsaad na titingnan niya raw kung kaya itong harangin ng ating bida. Kaya napasabi na si Lee Jin Ian na kaya pala raw nasanay ang Crimson Reaper sa Meteor Hammer at mga teknik ng kamao at sabay din itong napaisip na malinis raw ang galaw nito kaya mukhang natuto raw ang Crimson Reaper mula sa isang tunay na ortodoksong na martial artist. At seryoso naman na nasabi ni Lee Jin Ian na ngunit raw. Ang kalaban nito ay siya sabay din na pinigilan niya na ang atake ng Crimson Reaper gamit lang ang physical na tapik ng walang kahirap-hirap. Kaya dahil doon ay natigilan at nagulat na lang rito ang Crimson Reaper dahil na-block lang ni Lee Jin Ian ang kanyang suntok ng walang kahirap-hirap. Sabay din na nagsaad na si Lee Jin Ian na ang kalaban raw ng Crimson Reaper ay walang iba kundi ang tinaguriang Fist King sabay din na nagpakawala na ang ating bida ng isang malakas na suntok. At mabilis itong tumama sa katawan ng Crimson Reaper. At halos bumaon na ang kamao ng ating bida sa katawan ng Crimson Reaper. Kaya dahil doon ay napasigaw na lang ng malakas ang Crimson Reaper. Sabay din bahagyang umatras na si Lee Jin Ian habang ramdam naman ng Crimson Reaper ang suntok ng ating bida. Habang umuusok pa ang katawan ng Crimson Reaper at napasabi na lang ito na kaya pala raw ay sanay si Lee Jin Ian sa Meteor Hammer at mga teknik ng kamao. Kasabay din na pasigaw niyang sinabi na bibigyan niya raw si Lee Jin Ian ng totoong laban sabay din na minura niya na ang ating bida at ginamit niya na ang kanyang buong lakas. At mabilis itong sumugod ng walang alinlangan. Habang paatake na ang Crimson Reaper sa ating bida ay nagsaad ito na pupulbyusan niya raw ang hayop na si Lee Jin Ian. Ngunit nahawakan na ni Lee Jin Ian ang leeg ng Crimson Reaper. Sabay din na seryoso na napatitig na si Lee Jin Ian sa Crimson Reaper. Matapos naman na mahawakan na ng ating bida ang leeg ng Crimson Reaper ay walang awa naman itong binalibag o tinapon ni Lee Jin Ian sa sahig kaya nagkabitak-bitek na lang ang sahig. Kaya napasigaw na lang rito ang Crimson Reaper sabay din itong napaisip na lang na kahit ibinigay niya na raw ang lahat ay lubos pa rin siyang nadudurog. Ngunit bigla naman na hinawakan na ni Lee Jin Ian ang pagmumukha nito. Sabay din na nagtanong na si Lee Jin Ian na kung ano ba raw ang pakiramdam habang nakatingala ang Crimson Reaper sa kanya mula sa taas at hanggang sa ibaba sabay din na ginamit na ni Lee Jin Ian ang White Lightning Energy. Kaya dahil naman doon ay napasigaw na lang ang Crimson Reaper dahil sa mapaminsalang White Lightning Energy ni Lee Jin Ian na pinadaloy nito sa katawan ng Crimson Reaper. Sabay din na nagsaad na si Lee Jin Ian na kung sana man lang raw ay naging maayos ang pagtrato ng Crimson Reaper sa iba ay hindi raw sana siya magagalit ng ganito. Dagdag pa ng ating bida na kung ano ba raw ang problema at kung gusto ba raw ng Crimson Reaper na malasahan rin ito ang seal. Maya-maya pa ay walang kabuhay-buhay na sinabi na ni Lee Jin Ian na magsimula raw sila sa pangalawang yugto ng White Lightning Energy. Sabay din na kinuryente niya na ang Crimson Reaper gamit ang ikalawang yugto na White Lightning Energy kaya napasigaw na lang ito ng malakas. At unti-unti na pinalakas ng ating bida ang White Lightning Energy sa ikatlong yugto. Hanggang sa ika-4 na yugto at sa ika-5 yugto at rinag naman ang lahat ang malakas na hiyaw ng Crimson Reaper. Kaya dahil doon ay napatanong na lang ang mga tauhan nito na kung hindi ba raw nila pipigilan ang kahayupan ng ating bida. Maya-maya pa habang pinagmamasdan nila ang atake ni Lee Jin Ian, ay nanlaki na lang ang mga mata ng alagad at pinagpawisan na lang ito. Dahil ang ginamit ni Lee Jin Ian na White Lightning ay umabot na sa ika-10 yugto o 10 stage at naghanda na si Lee Jin Ian na umatake gamit ang Thunderclap technique nito. Sabay din na pinakawalan na ni Lee Jin Ian ang hinandang Thunderclap technique nito. At tumama na ito sa katawan ng Crimson Reaper kaya sumabog na lang doon ng malakas. Matapos naman mawala ang usok dahil sa malakas na pag-atake ng ating bida, ay napaupo na lang ang isang alagad ng Crimson Reaper sa kanyang mabangis na nasasaksihan. At napanganga na lang ang mga tao doon na nakasaksi sa atake ni Lee Jin Ian.
At napasabi na rin si Chul Mayengho na ito raw ay kabaliwan. Dahil ang katawan ng Crimson Reaper ay natunaw na lang dahil sa malakas na atake ni Lee Jin Ian na Thunderclap technique na may kasamang White Lightning 10 stage. Kaya napasaad na lang si Chul Mayengho na wala raw itong kulang, kundi ito raw ang paglilinis ng madilim na daan. Biglang walang kabuhay-buhay na nagtanong na si Lee Jin Ian sa lahat na kung sino ba raw ang mga ito para maningil ng buwis. At kung ano ba raw talaga ang ibig nilang sabihin na sila ay kaya dahil doon ay nauutol naman na sumagot ang mga alagad ng Crimson Reaper. Kaya napalingon na rito si Lee Jin Ian at Seri Uso na itong nagtanong na kung bakit raw nila pinipiga ang mga walang kapangyarihan dito at sumagot na raw agad ang mga ito. Dagdag pa ng ating bida na kung gusto raw nila na ipakita ang lakas ng mga ito sa kanya ay lumapit lang raw ang mga ito sa kanya kaya sa narinig naman ng mga alagad ng Crimson Reaper ay nanginig na lang ang buong katawan nila. Dagdag pa ni Lee Jin Ian na gagawin raw niya ang mga ito na katulad nitong hayop na ito. Di naman ito nagustuhan ng namumuno sa mga alagad ng Crimson Reaper kaya sumugod na ito at pasigaw niyang sinabi sa kanyang mga kasamahan na wag raw silang matakot dahil nag-iisa lang raw ang ating bida. Habang ang mga tao naman doon ay napaumay na lang at napatanong na lang na kung talagang namatay na ba raw ang Crimson Reaper dagdag pa ng isa na kung sino raw talaga ang ating bida. Kaya kung ibig sabihin ba raw ay hindi na nila kailangang magbigay ng buwis at ngayon raw nawala na ang Crimson Reaper at malapit nang mabura ang mga iyon sabay din na napatanong na lang ito na kung kanino na ba raw sila magbabayad. Tumugon naman ang isa na kung hindi raw at kung paano naman raw kung ang binatang iyon na si Lee Jin Ian ang maningil ng buwis sa halip biglang sumagot naman si Chul Mayengho na hindi raw ganoong klaseng tao ang ating bida kaya sa narinig ng lalaki ay nagtaka na lang ito. Dagdag pa ni Chul Mayengho na ang sinabi niya raw ay hindi ganitong uri ng tao si Lee Jin Ian dahil sobrang dami na ng pera nito kaya hindi na raw kailangang ng lalaki na mag-alala patungkol dyan. Sabay din na hinampas niya ang payong sabay bilang na 2,877 at 2,878 kaya dahil naman doon ay nabuburyong naman na napaisip na sila na ano na raw ang nangyayari at kung nasa Syria na ba raw ang isip ni Chul Mayengho. Habang pinagmamasdan ni Chul Mayengho si Lee Jin Ian na lumalaban sa mga alagad ng Crimson Reaper, ay napasabi na ito na ang galing raw talaga lumaban ang taong yun na si Lee Jin Ian. Bawat tao raw ay may apoy na nakapaloob sa kanilang puso. At gayon pa man raw, ay pinapalaki ang apoy na iyon. At ito ay sariling responsibilidad sabay din na nagsabi na si Chul Mayengho na ito raw ang dahilan kaya gusto ni Lee Jin Ian maging mas malakas. Dahil sapat na ang lakas para lokohin ito sabay din na inalala niya ang sinabi ng ating bida na kung isang daga ba raw si Chul Mayengho o poisonous fox at alamin raw ni Chul Mayengho ang lugar nito. Kasabay din na nagwasiwas na naman si Chul Mayengho gamit ang payong. Maya-maya pa ay napatigil naman ito dahil may napagtanto na ito. Kasabay din itong sumugod na sa mga tauhan ng Crimson Reaper at nagsaad na si Chul Mayengho na siya raw ang poisonous fox. Matapos ang laban ng ating bida sa Crimson Reaper ay nakauwi na nga si Lee Jin Ian sa Unimerchant Group, kung saan napatanong na lang rito si Liwa Ian na kung saan ba raw galing ang ating bida. Kalmadong sumagot naman si Lee Jin Ian na kakaalis niya lang raw para uminom sabay din itong nagtanong na kung ano ba raw ang dahilan ng pagpunta ni Liwa Ian sa kwarto niya. Tumugon naman rito si Liwa Ian na dumating raw siya para tanungin lang raw ang ating bida ngunit bakit raw may dugo si Lee Jin Ian kaya nagsalita na si Lee Jin Ian na ang dugo raw na ito ay hindi raw ito sa kanya at sinang-ayunan naman ito ni Liwa Ian dahil nakikita niya raw ito. Maya-maya pa ang nagsaad na si Liwa Ian na mukhang epektibo raw ang mga elixir at iniisip niya lang raw na maghanda ng pasasalamat para sa mga taong nagpadala ng gamot sa kanilang Unimerchant Group. Dagdag pa niya na matagal niya nang iniisip kung ano ang dapat nilang ailay bilang kapalit sa Teho Merchant Group sabay tanong na kung gaano nga ba raw kahalaga ang gamot na yon. Kaya napaisip na rito si Lee Jin Ian na ang Teho Merchant Group raw ay sila ang nagbigay ng Azurite Essence. Kasabay din na seryoso nang sumagot si Lee Jin Ian na kahit raw siya ay hindi madaling sukatin ang halaga nito. Kaya sa narinig naman ni Liwa Ian ay nabigla na lang ito at napatanong na kung napakahalaga ba raw talaga ang bagay na yun kaya ano raw ang maaari nilang ailay bilang kapalit. Tumugon naman ang ating bida na hindi raw angkop na suklian lang ng pera o produkto dahil ang ibinigay nila raw sa kanila ay walang kapantay na halaga kaya napatanong na rito si Liwa Ian na kung ano na ba raw ang dapat nilang gawin. Sinagot naman ito ni Lee Jin Ian na bumuo raw sila ng isang alyansa ng mga mangangalakal kaya sa narinig ni Liwa Ian ay nanlaki na lang ang mga mata nito.
At gulat na itong napatanong na kung Merchant Alliance ba raw. Pinaliwanag naman rito ng ating bida na kabilang sa mga nagbigay sa kanila ng mga elixir raw ay ang malalaking pangkat ng mga ngalakal tulad ng Teho, ngunit pati na rin ang mas maliliit tulad ng Westwind Escort Establishment na walang sariling puwersa para sa depensa, kaya kung bubuo raw sila ng isang alyansa at magbibigay ng proteksyon sa lahat ay sapat na iyon bilang kapalit. Kaya napatanong na lang rito si Liwa Ian na kung hindi ba raw masyadong malaki ang planong ito. Tumugon naman si Lee Jin Ian na hindi raw kailangan magsimula ng malaki sa ngayon dahil ang isasama muna raw nila ay ang pangkat ng mga ngalakal ng Teho at ang Westwind Escort Establishment. At nakakuha raw sila ng bagay na hindi kayang suklian ng pera, kaya dapat raw nila itong tumbasan sa ibang paraan. Kaya nagtanong na si Liwa Ian na kung paano naman raw ang mga patakaran o bayad sa pagiging miyembro. Sinagot naman ito ni Lee Jin Ian na panatilihing raw simple ang mga patakaran tulad ng ginawa ng mga ninuno at sa ngayon raw ay huwag raw munang mangolekta ng anumang bayad. Dagdag pa ni Liwa Ian na kung ano raw ang magiging layunin ng alyansang ito. Tumugon naman ang ating bida na ang layunin raw. Sabay din na inalala na ng ating bida ang mga nangyari kung saan napasad na ang may-ari ng mga damit na matapos raw turuan ni Lee Jin Ian ng mabigat na aral ang Uyang Clan at ang Little Deity Sect ay mas kaunti na raw ang mga pasaway sa mga kalye. At nung nagsabi si Guwong na pagkatapos raw kapag mas malakas na raw ang ating bida ay protektahan rin raw ng ating bida ang kanilang escort establishment. Kasabay din na sinagot na ni Lee Jin Ian ang tanong ni Liwa Ian na upang protektahan raw ang buhay ng mga mangangalakal. At makakatulong din raw ito kung magkakaroon ng sistema para sa mabilisang komunikasyon. At upang agad na matugunan ang mga problema. Sinang-ayunan naman ito ni Liwa Ian sabay sabi na pero raw ay paano naman kung ang sitwasyon na ito raw ay hindi kayang hawakan kahit na ang mga escort warriors ng pangkat ng mga ngalakal ng Teho. Sinagot naman ito ni Lee Jin Ian na kung mangyari raw ang ganoong bagay sa isang malaking pangkat ng mga ngalakal tulad ng Teho ay nangangahulugan raw ito na may kinalaman ang mga grupong martial arts. Lalo na raw yung mula sa ilalim ng mundo ng Jiangho. At seryosong sinabi ni Lee Jin Ian na kung mangyari raw yun ay siya na mismo ang pupunta, kaya sa narinig ni Liwa Ian ay nagulat na lang ito. Dagdag pa ng ating bida na ang gamot na ipinadala raw nila sa kanya ay walang kapantay, ang halaga raw na ibinigay nito sa kanya ay napakalaking lakas. Kaya tinanong na ito ni Liwa Ian na kung lalo ba raw lumakas si Lee Jin Ian. Sinang-ayunan naman ito ng ating bida. Kaya napatayo na si Liwa Ian. At napasabi na kung ano raw ang ipapangalan nila sa alyansa ng mga mangangalakal na ito. Sabay din itong nagmungkahi na paano naman raw kung Great Merchant Alliance ang ipapangalan nila. Naalala naman ni Lee Jin Ian ang pangalan na Crimson Reaper Alliance, kaya nagsalita na si Lee Jin Ian na tawagin na lang raw itong Great Merchant Association at sinang-ayunan naman ito ni Liwa Ian at nagsabi na ihahanda niya raw ito. Sabay din na napa-alright na si Liwa Ian. Ngunit nagbuntong hininga naman si Liwa Ian, sabay din itong nagsaad na simula nang bumalik raw si Lee Jin Ian ay tumaas at dumami lang raw ang trabaho niya, kaya humingi na rito ng tawad ang ating bida. Tinanggihan naman ni Liwa Ian ang paghingi ni Lee Jin Ian ng tawad dahil okay lang raw ito at para sa mga merchant nga raw ito at kung mas abala raw sila ay mas maganda raw. Kaya nagbuntong hininga na lang rito si Lee Jin Ian. Ngunit napalingon na lang ang dalawa dahil may tumawag na sa kanilang dalawa. At ito pala ay isang guard ng kanilang Yuna Merchant Group at matapos itong makasilip sa silid ay pasigaw niyang sinabi na tapos na raw sila. Kaya napatanong na rito ang dalawa na kung bakit raw tapos na sila. Kaya nanginginig naman na tumugon ang guard na tapos na raw sila dahil nandito mismo raw ang Panginoong Uyang kasama ang kanyang mga disipulo. Kaya nagulat na lang rito si Liwa Ian habang si Lee Jin Ian naman ay wala nang masabi. Sa kabilang banda naman tayo sa main hall ng Yuna Merchant Group, kung saan umiinom na doon ang patriarch na si Uyang Sang, at nadabog na lang niya ang baso ng kanyang iniinom dahil sa galit. At nasabi na lang niya na ang pag-alala lang raw sa kahihiyan na dinanas nila sa pagpupulong ng pinuno ay nagpapapula sa kanyang dugo. Kaya silang tatlo raw at bawat isa raw sa kanila ay dapat lumaban kay Lee Jin Ian ng Yuna Merchant Group nang minsan at isang panalo lamang raw ay hindi maibabalik ang kanilang dangal. Kaya seryoso na niyang sinabi na pero hindi dapat raw hayaang mamatay ng mapayapa ang batang yun, sabay tanong kung naiintindihan ba raw nila ito. Sinang-ayunan naman ito ng mga alagad at anak ng patriarch. Nagtanong naman si Shin Sobak ang in-law ng Uyang Clan na kung gagamit ba raw ang dalawa ng mga sandata at nagsaad na nakikipaglaban naman raw siya ng walang armas kaya walang problema raw ito.
Tumugon naman ang ikalawang anak ng angkan ng Uyang ang swordsman na si Uyang Mayong na mas gusto niya raw gumamit ng kamao at mas maganda raw ang pakiramdam. Nagsalita rin ang ikatlong anak ng angkan ng Uyang ang blade man na si Uyang Woon na kulang raw siya sa kumpiyansa kaya gagamit na lang raw siya ng blade. Kaya sa narinig naman ni Uyang Mayong ay inis naman itong napatanong na kung wala ba raw kumpiyansa si Uyang Woon na lumaban sa isang anak lang ng mga ngalakal. Sinang-ayunan naman ito ni Uyang Woon dahil raw sa huli ay natalo nga raw ng ating bida si Uyang Ho kaya kahit malayo lamang ang kaugnayan niya ay bihasa pa rin ito sa Jang Ho. Tumugon naman si Uyang Mayong na kung sa experience ba raw at sabay sabi na natalo lang raw si Uyang Ho dahil kulang ito sa kasanayan at iyon lang raw. Sabay din na nagsaad na ito na sapat na raw ang Saturday at palabasan na raw nila agad ang Lee Jin-ian na yon. Ngunit sa paglingon naman ni Uyang Mayong sa tagapagsilbi ay natigilan na lang ito. Sabay din na tumugon na sila Yak Mayengbo na iniimbitahan raw sila ng binatang Ginoo sa annex kapag natapos na raw ito kumain ay makikipagkita raw ito sa kanila habang si Uyang Mayong naman ay natulala na lang ito at napatanong na lang ito sa kanyang isip na bakit raw napakalaki ng mga alipin na ito. Makalipas ang ilang oras ay dinala na nga nila Yap Jimbo at Yap Mayengbo ang Uyang clan. Sa ating bida at sa pagdating naman nila doon ay nagulat agad si Yap Mayengbo sa kay Lee Jin-ian na dinala na raw nila ang mga bisita, at nagkaharap na nga ang Uyang clan at si Lee Jin-ian. Sabay din na binati na ng ating bida ang Uyang clan at nagsabi na malayo raw ang pinagmulan nila. Nagpakilala at nagbigay galang naman rito ang tatlo, kaya pangiti na nagsabi na si Lee Jin-ian na nagulat raw siya na si Patriarch Uyang mismo ang dumating. Tumugon naman si Patriarch Uyang Sang na humihingi raw siya ng paumanhin sa pagdating ng hindi nagpapalam pero gusto raw niya na personal na masaksihan ang lakas ng ating bida. Kaya nagsabi na si Lee Jin-ian na kaya pala raw ay para lang sa isang duelo sila dumating kaya sinang-ayunan na ito ni Lee Jin-ian at maaari raw nilang piliin ang anyo ng duelo. Sinagot naman ito ni Patriarch Uyang Sang na nais raw ng kanyang mga anak na matuto mula sa ating bida sa pamamagitan ng duel na ito sabay tanong na kung pahihintulutan ba raw ito ni Lee Jin-ian at simple lang raw ang mga patakaran ang lumabas sa bilog at mawalan ng malay o hindi na makagalaw ay ituturing na itong pagkatalo. Dahil doon ay napangiti na rito si Lee Jin-ian at tumugon na mabuti raw ito at malinaw at simple. At simulan na raw nila ang laban at nasa arena na nga ang second son ng Uyang clan na si Uyang Mayong. Habang napangiti na si Patriarch Uyang Sang ay napaisip na ito na inaabangan raw niya na makita ang anak ng mga ngalakal na ito na magmakaawa para sa kanyang buhay. Habang si Uyang Mayong naman ay may kakaiba naman itong napansin kaya nagtaka na lang ito. Sa isip pa niya na parang hindi niya raw nakaharap ang isang anak lang ng mga ngalakal, at mas parang isang mandirigma na pinatibay sa Jang Ho raw ito. Kaya napatanong na si Uyang Mayong na kung hindi ba raw isang swerte lamang ang pagkapanalo ng ating bida laban kay Uyang Ho sabay din na naghanda na ito na